Kabanata 1231. Walang problema, iwan mo sa akin. Agad na tumawag si Lupin para ipahanda ang mga kasuotan. Mabuti ito, walang sino man ang makakakilala sa atin. Pero nag-aalala pa rin ako dahil 4 na tao lang ang pwede mong isama. Mukhang pinaghandaan ni Gordon ang bawat detalye. Magpapapunta ako ng ilang tauhan na hahalos sa karamihan. Sabihin mo lang ang utos at lilito sila para protektahan ka. Napakabuti, lubos na nagpapasalamat si Charlotte. Salamat talaga, Gordon. Mananatili ako sa villa kasama ang 3 bata. Baka dumating ang mga assassin mula Erihal. Hindi pwedeng magpakampante si Gordon. Mag-ingat kayo ng husto. Gagawin namin. Tumanggaw ng mariin si Charlotte. Umuulan pa rin sa labas at dumating na ang Lincoln limousine na inasikaso ni Lupin. Sumakay sina Charlotte, Lupin, Morgan, at 2 babaeng bodyguard at tumungo sa Royal Club. Kailangan nilang magpanggap at itago ang tunay na pagkakakilanlan dahil ayaw nilang tanggihan sila ni Zachary. Isa pa, ayaw nilang malaman ng publiko na nagkikita sila ni Zachary ng palihim. Tulad ng sinabi ni Sherlon, 2 araw na lang at kasal na, kaya nakatali dito ang reputasyon ng 2 pamilya. Matamang na minamanmanan ng media ang bawat galaw nila. Kapag nabanyag ang plano nila, siguradong magiging malaking iskandalo ito sa buong mundo. Ayaw nang magdulot ni Charlotte ng dagdag na problema kay Danrick dahil nasa alanganin ang Lindbergh Corporation. Matagal ng lugar para sa mayayaman ang Royal Club. Minsan nang nakapunta rito si Charlotte 2 taon na ang nakalilipas, kung saan biglaan siyang tumugtog sa teatro at doon unang napansin ni Luis. Sa biyahe pa lang, sunod-sunod ang pagtunog ng telepono ni Charlotte. Si Luis iyon. Sa huli, dilock niya ang numero nito. Ayaw niyang ma-destruction sa napakahalagang sandaling iyon. Bakit ganoon si Sir Luis, parang hindi marunong umintindi. Hindi napigilan ni Morgan ang magreklamo. Naiintindihan ko naman. Sobrang nag-aalala siya para kay Miss Lindbergh. Pinagmasdan ni Lupin ang mukha ni Charlotte habang nagsasalita. Hindi naman naapektuhan si Charlotte. Ang nasa isip lang niya ay si Zachary at ang mga anak niya. Gamit ang entrance ticket na ibinigay ni Gordon, matagumpay silang nakapasok sa club. Katatapos lang ng pulong sa hapon at abala ang mga panauhin sa pag-check-in sa Regium Hotel. Pagkatapos yun ay maghahanda na sila para sa banquet. Naka-sunglasses at mask si Charlotte at nakayuko habang nakikihalo sa mga tao. Maayos ang lahat at walang nakakilala sa kanya. Pagdating nila sa kwarto, sinimulan ni Lupin na ayusan si Charlotte. Samantala, agad umalis si Morgan para malaman kung anong kwarto naroon si Zachary. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Morgan. Nasa presidential suite sa pinakaituktok na palapag si Mr. Noct. Mukhang may pinag-uusapan sila ni Mr. Murphy. Anong palapag tayo? Kinuha ni Charlotte ang telepono at binuksan ang blueprint ng hotel na ipinadala ni Gordon. Nasa ika-36 tayong palapag, at ang kay Mr. Noct ay nasa ika-48. Sagot ni Morgan. Ang entrance tickets natin ay para lang sa ordinaryong panauhin. Ang ika-48 palapag ay para sa mahahalagang tao. May mga bodyguard sa lahat ng elevator. Ang higpit nila, napakunot ng kaunti ang noo ni Lupin. Banquet lang naman ito. Napansin kong hindi ganoon karami ang mga panauhin. Hindi puno ang hotel, paliwanag pa ni Morgan. Baka gusto lang ni Mr. Murphy na maging tahimik ang paligid dahil alam niyang gusto yun ni Mr. Noct. Ang problema ngayon ay kung paano tayo makakarating sa ika-48 palapag. Sinimulang suriin ni Lupin ang sitwasyon. Iniisip ko rin iyon, sagot ni Morgan. O baka hintayin na lang natin ang pagsisimula ng banquet. Mas magiging masigla at baka magpakampante ang lahat. May 15 minuto pa. Mukhang iyon lang ang paraan. Pinagmasdan ni Lupin ang anyo ni Charlotte. Miss Lindbergh, huwag kang mag-alala. Siguradong makakalapit ka kay Mr. Noct sa banquet. Alam ko, sagot ni Charlotte ng maikli, at dumilim ang ekspresyon niya. Ano ang problema? Tanong ni Lupin na may pag-aalala. Nag-aalala ka pa rin ba para sa mga bata? Wala akong tiwala na mapapapayag ko si Zachary. Mahigpit ang pagkakakunot ng noo ni Charlotte. Malaki na ang isinugal natin para dito. Pero kahit makaharap ko siya,
malamang hindi rin magiging maganda ang kahihinatnan. Sa ugali niya, sigurado akong magiging matigas ang ulo niya. Nag-aalala rin si Lupin. Siguro dapat sabay nating isakatuparan ang dalawang plano. Biglang sabi ni Morgan, ikaw ang kakausap kay Mr. Noct, at ako naman ang palihim na pupunta sa villa para kunin ang mga bata. Para kahit hindi siya pumayag, wala na tayong puproblemahin. Ang ganda ng plano mo. Umikot ang mata ni Lupin. At pagkatapos, anong sasabihin natin sa mga bata? Sobra tayong nag-iisip kaya palagi tayong dehado. Hindi natuwa si Morgan. Hindi naman ganoon kaingat si Mr. Noct nang kunin niya ang mga bata. Pinagbawalan pa niyang makipag-ugnayan sila kay Miss Lindbergh. Sobra siyang lumampas sa linya pero gusto ninyong makipag-ayos pa rin. Kahit anong sabihin ni Miss Lindbergh, malamang hindi siya papayag. Napatahimik si Lupin. Pagkaraan ng ilang sandali, tumanggo siya. May punto ka, pero tayo ang may kasalanan sa kanya ng una. Anong sinasabi mo? Nagpantig ang tainga ni Morgan. Ang pamilya Noct ang unang tumalikod kay Miss Lindbergh. Hindi nila inalagaan ang kalagayan niya at pinadala pa siya at si Mrs. Berry sa T-Nation. Napakahirap ng pinagdaanan nila, at namatay pa si Mrs. Berry sa huli. Sinagip siya ni Mr. Lindbergh kaya nakabalik siya ng mas malakas. Naitama niya ang hustisya para kay Mrs. Berry at tinapos sina Zara at Sharon. Malaki ang naging kapalit noon. Alam mo lahat iyon. At ang pamilya Noct, naniwala kay Cynthia kaya nalason si Ellie. Hinayaan nilang malapastanggan si Miss Lindbergh at pinrotektahan pa si Zara. Kahit paulit-ulit siyang sinasaktan, nagpakumbaba pa rin si Miss Lindbergh para sa mga bata. Pero ano bang ginawa ng pamilya Noct para sa mga bata o para sa pamilya Lindbergh? Wala. Hindi na itanggi ni Lupin. Matagal nang tapos si Miss Lindbergh at Mr. Noct. Kaya anuman ang nangyari sa pagitan niya at ni Sir Louis o sinumang lalaki, wala nang kinalaman iyon kay Mr. Noct. Anong karapatan niyang diktahan si Miss Lindbergh? Galit na galit si Morgan habang inaalala ang mga ginagawa ni Zachary noon. Nag-init ang ulo niya at kinuha ang mga bata ng sapilitan. Para bang siya ang pinagtaksilan. Sinong nakakaalam kung ilang babae ang kasama niya matapos niyang palayasin si Miss Lindbergh? Nahuli pa nga siya kasama si Cynthia sa Storm Hotel at Ashenville Garden. Umani yun ng balita, at hubot-hubad si Cynthia noon. Nakalimutan mo na ba? Tama ka, nagkunot ang noo ni Lupin. Halos nakalimutan ko na dahil patay na si Cynthia. Aba, hindi ko iyon nakakalimutan. Punong-puno ng galit si Morgan. Siya ang unang nanakit kay Miss Lindbergh. Makatuwiran lang ang ginawa ni Miss Lindbergh. Wala siyang karapatang basta kunin ang mga bata. Tama si Morgan. Naging seryoso ang ekspresyon ni Charlotte. Hindi ako dapat matinag sa kanya ngayon. Matapos mag-isip sandali, nag-utos si Charlotte. Morgan, isama mo si Jade at hanapin ninyo ang mga bata. Pero huwag ninyo silang dadalhin ng sapilitan. Sabihin lang ninyo na gusto ko silang makita. Isasama ko si Lupin at kakausapin ko si Zachary. Mas mabuti kung papayagan niya akong makita ang mga bata. Kung hindi, kailangan ko pa ring makita sila kahit ano pa ang mangyari. Nagpatuloy siya. Pagdating ng oras, igagalang ko ang desisyon ng mga bata. Kung gusto nilang sumama sa akin, dadalhin ko sila. Kahit kailangan ko pang makipaglaban kay Zachary. Pwede iyan. Tumanggo si Lupin. Pero Miss Lindbergh, kailangan pa rin nating makipag-usap muna at subuking ayusin ito sa mahinahong paraan. Kailangan nating isaalang-alang ang damdamin ng mga bata. Tama, napagtanto ni Morgan na nasobrahan ang naging reaksyon niya kanina kaya lumambot ang pananalita niya. Kausapin muna natin siya. Magiging maganda kung magkasundo tayo. Kung wala na talagang ibang paraan. Tama na, iyon na ang sundin natin. Napagpasyahan na ni Charlotte. Tama kayo. Kung hindi niya papayagan na makita ko ang mga bata, wala akong magagawa. Kaya kailangan kong mauna sa bawat hakbang. Kung ganoon, pupunta na ba ako sa villa para makita ang mga bata paglilinaw ni Morgan? Pumunta ka, sagot ni Charlotte ng buo ang loob. Hanapin ninyo sila pero huwag gumawa ng anuman hanggat wala kayong marinig mula sa akin. Naiintindihan. Tumanggo si Morgan bago nagmamadaling umalis kasama ang dalawa pang babaeng bodyguard. Naiwan si Lupin sa tabi ni Charlotte. Habang tinirintes ang buhok ni Charlotte, marahan niya itong pinakalma.
Malapit nang magsimula ang ball. Bumaba na tayo ng mas maaga. Ako na ang tatapos dito. Maghanda ka na rin. Sige. Pagkatapos nilang mag-ayos, sinuot nila ang kanilang mga maskara at nagtungo sa banquet hall. Pagbukas nila ng anti-gang pintuang bronze, sinalubong sila ng napakamasiglang tanawin. Sa ilalim ng makinang na chandelier, maririnig ang yabag ng mga babaeng socialite na nakabihis ng mararangya at may suot na mamahaling alahas. Halata sa kanilang pag-uugali na galing sila sa mga kilalang pamilya. Nakakapagtaka dahil pumasok silang lahat ng walang kapartner. Sa pagpasok, ang ilan ay tila may hinahanap, at ang iba naman ay naglalakad na parang inaakit ang sinuman. Samantala, sa rest area, mahigit 10 negosyanteng nakasot ang nakaupo at umiinom ng alak habang palihim na tumititig sa mga babae, sabay bulungan at ngiting may bahid ng kalaswan. Sa pagmamasid ni Charlotte, agad niyang naunawaan na hindi ito isang business network ang banquet. Isa itong pagtitipon kung saan pipili ang mga mayayamang lalaki ng babaeng magiging kasama nila. Miss Lindbergh, baka nasa maling event tayo. Mahinang bulong ni Lupin. Malinaw na parang pageant ito kung saan pumipili ang mga lalaki ng escort nila. Hindi. Iniikot ni Charlotte ang tingin sa mga negosyanteng naroon. Mga business partner iyan nina Mr. Murphy at Zachary. Kung gusto nilang magpakasaya ng privado, ayos lang, pero ang gawin nila ito ng lantaran, nakakahiya sila. Hindi ko maintindihan. Mukha namang galing sa maayos na pamilya ang mga babaeng iyon. Bakit nila hinahayaang maging parang display sila? Gulong tanong ni Lupin. Karaniwan na sa mga hindi ganoon kataas ang estado ang umangat pa. Ngumiti ng banayad si Charlotte. Natural lang na maging ambisyoso ang tao. Naiintindihan ko. Napasimangot si Lupin. So, hindi siguro darating si Mr. Knock. Hindi naman siya mukhang taong mahilig sa mga ganitong event. Sa mismong sandaling iyon, may sumigaw. Narito na si Mr. Knock. Bumukas ang anti-gang pintuang bronze at kasama si Theo, maringal na pumasok si Zachary. Nakaitim na suit, at umaapaw ang karisma. Sa kislap ng ilaw ng bulwagan, parang hinihigop ang tingin ng lahat. Bagamat na pumayat, hindi nabawasan ang tapang at paghahari na nasa presensya niya. Lalo pang naging matalim at delikado ang kanyang anyo. Tanging ang mga mata niya ang mas naging malamig kaysa dati. Mr. Knock. Agad lumapit ang ilang babae pero hinarang sila ng mga bodyguard. Habang mabagal na naglalakad si Zachary papasok, hindi niya pinansin ang mga babaeng nag-uunahan na makalapit sa kanya. Pero hindi rin naman siya mukhang nandidiri sa ganitong uri ng kasiyahan. Kumuha siya ng baso ng alak at umupo kasama ng mga negosyante. Mula sa gitna ng mga tao, hindi makapaniwala si Charlotte sa sarili niyang naramdaman habang tinitingnan siya. Magkakahalong gulo, pagkadismaya, at napakaraming tanong ang sumiksik sa dibdib niya. Hindi niya maintindihan kung bakit gusto nitong dumalo sa ganitong event. Marahil mas anay na siya sa ganito noon. O baka naman naghahanap siya ng aliw dahil galit siya sa akin. Pero kahit ano pa ang dahilan, nadismaya pa rin siya. Unti-unting nabubuo sa isip niya ang isang larawan ni Zachary na hindi niya inaasahan. Nakakagulat lang, ngayon na nakuha na niya ang mga bata, bakit hindi pa niya sila inuuwi sa H-City? Bakit nananatili siya rito sa PhilAire para umattend ng ganito? Hindi naman siya mahilig magpakita sa publiko. Mukhang kailangan kong bawiin ang sinabi ko kanina. Hindi makatingin si Lupin dahil nahihiya siya sa mga sinabi niya. Akala niya hindi ganitong klaseng lalaki si Zachary. Pero heto siya ngayon. Ang buong banquet ay malinaw na para sa kanya. Kaya bakit nga ba siya hindi dadalo? Napansin bigla ni Charlotte na nakatutok sa kanya ang mga tingin ng lahat ng babae. Napagtanto niyang si Theo ang nag-organisa ng lahat upang tulungan si Zachary maghanap ng babaeng papalit sa buhay nito. Tingnan mo sila, desperado ang mga socialite na maging bahagi ng pamilya Knock. Ang makapasok sa kama ni Zachary ang unang hakbang. Ang gwapo niya, napaka-perpekto niya, handa akong mamatay para maging babae niya. Huwag kang managinip, akin siya. Sa wikang Austronesian, nagbubulungan ang mga babae, na puno ng kumpiyansa at pagkasabik. Nagsimula nang lumapit ang ilan na parang mga pusa na umaamba sa pag-atake. Ano ba ito? Halos hindi makapaniwala si Lupin.
Kahit galing sila sa mga maayos na pamilya, handa pa rin silang ibaba ang sarili nila. Sulit ba talaga ito? Dahil galing sila sa prominenteng pamilya kaya mas mataas ang target nila. Sagot ni Charlotte, para sa kanila, si Zachary lang ang karapat-dapat na abalahin nila. Fine, sumuko si Lupin. Nakatitig naman siya kay Ben na nasa tabi ni Zachary. Ang couple, ang kapal ng mukha para sabihing tapat siya sa pag-ibig. Walang laman ang mga salitang iyon. Hindi si Ben ang may kasalanan. Trabaho lang niya ang tumayo sa tabi ni Zachary. Saglit siyang tumingin kay Ben, kumuha ng cocktail, at umupo sa isang sulok. Kung titigan mo pa siya ng ganyan, mabubuko tayo kaagad. Umatras si Lupin at naupo sa tabi ni Charlotte. Miss Lindbergh, sa tingin mo makikilala nila tayo? Hindi, sagot ni Charlotte ng kumpiyansa. Natatakpan ng buo ng maskara ang mukha natin. Hindi nila malalaman. Tama ka, tumanggo si Lupin. Gusto mo bang lapitan si Mr. Knock? Hindi pa. Pinanliitan ni Charlotte ng mata ang mga babaeng dumaragsa sa paligid nito. Napakabuhay ng pakiramdam niya na agad siyang mapapansin ni Zachary. Hintayin muna nating malasing siya. Wow! Sobra silang malapit. Nakita ni Lupin na halos sumayad ang dibdib ng dalawang babae kay Zachary kaya napaangat ang kilay niya. Sobra na iyon. Hindi niya tinapos ang sasabihin dahil sinilip niya ang mukha ni Charlotte. Tahimik na humigop ng alak si Charlotte pero ang kamay niya sa ilalim ng damit ay nakakuyom ng mahigpit. Hindi niya namalayan na may nararamdaman pa rin pala siya para sa lalaki. Kahit nag-aalala siya at nagseselos, alam niyang hindi siya pwedeng magpakita ng emosyon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1235. Mr. Knock, tingnan mo, ito ang mga kagandahan na pinili ko para sa iyo, ipinakilala ni Theo ng mayabang. Hindi ito mga ordinaryong babae. Lahat sila ay galing sa kilalang pamilya. Edukado rin sila, marunong, at mahusay sa maraming larangan. Ang ilan ay mga sikat na aktres habang ang iba ay supermodel. Nang itaas ni Zachary ang kamay, pinaalis ni Ben ang mga babaeng nakapalibot sa kanya. Pagkatapos humigop ng isang baso ng alak, nagtanong siya ng tahimik, ano ang sinabi ni Luis sa iyo? Natigilan si Theo at napasara ang kanyang bibig. Mabilis niyang ipinaliwanag, wala siyang sinabi. Dahil magkaibigan kayo, palagi siyang nag-aalala sa iyo. Bago pa niya matapos, biglang tumingin si Zachary ng may mabagsik na titig. Dahil sa pagsisikap mo na maayos ito, huwag mong sabihing wala kang alam. Natigilan at nanginginig si Theo, na nangangislap ang pawis sa kanyang noo. Biglang umatras si Zachary at tumigil sa pananakot. Pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-inom ng alak. Mr. Knock, huwag kayong magalit, paliwanag ni Theo ng mabilis. Nang makita kong malungkot ang ekspresyon mo kamakailan, gusto ko lang kayong pasayahin. Kung na-offend kita, aalisin ko sila agad. Habang nagsasalita, handa na siyang utusan ang kanyang mga tauhan para alisin ang mga babae. Hindi na kailangan, sagot ni Zachary. Tama ka, dapat humanap ako ng kaunting aliw para sa sarili ko. Itinaas niya ang baso at nagtapat ito kay Theo. Ang biglaang kilos ni Zachary ay nagbigay ng ginhawa kay Theo. Hahaha, ang takot ko kanina ay napalitan ng tuwa. Basta masaya ka, Mr. Knock. Agad sumigaw si Theo, mabilis, musika naman. Lahat kayo, tumayo rito para makita ni Mr. Knock ng mabuti. Dali-daling pumila ang mga babae para pumili si Zachary. Sa likod niya, pinasigla siya ng grupo ng mga negosyante. Mr. Knock, maswerte ka. Lahat ng babaeng ito ay top-rated. Gustuhin man niya ang maganda, sexy, o matalino, maraming pagpipilian ngayong gabi. Tama, ang kasiyahan, sa huli, ay ang pinakamahalaga sa buhay. Pwede ka ring magsimula na kumuha ng syota. Sa iyong kakayahan, hindi yun magiging problema. Ano ang sinasabi nyo? Pumipili si Mr. Knock ng kasintahan. Tigilan nyo na ang kalokohan. Tama, sa tingin nyo ba lascivious si Mr. Knock na tulad ninyo? Hindi, sinusubukan ko lang pasiglahin ang atmosphere. Punong-puno na ng excitement ang grupo ng mga lalaki.
Tumingin si Zachary sa grupo ng mga babae ngunit walang reaksyon. Pagkatapos niyang tingnan sila, nagpatuloy sa pag-inom ng alak. Mr. Murphy, paano pipili si Mr. Knock ng kasama kung hindi niya nakikita ang katawan ng mga ito? Sa tradisyonal na kasuotan, lahat nakatago. Bukod pa rito, may maskara pa sila, ano ang makikita? Komento ng isa sa mga negosyante. Tama, sumang-ayon ang iba. Nakita ko ang mainit na pool sa labas. Bakit hindi natin sila papagpalitan ng bikini at hugasan ng make-up bago pumila ulit? Hahaha. Magandang ideya. Isa-isang, nagbigay ang mga lalaki ng mga mungkahi na parang sila ang bida sa event. Ang mga babaeng kalahok sa pageant, hindi tumutol. Sumagot sila ng ngiti, walang problema. Maganda rin kami kahit wala ang make-up. Sang-ayon ako, mabigat ang mga damit na ito. Tama, ngunit pakiramdam ko, hindi lamang hitsura ang hinahanap ni Mr. Knock. Biglang may nagbigay ng mungkahi sa fluent na Chilean, ang mahalaga sa kanya ay kung naiintindihan mo siya. Itinaas ni Zachary ang tingin pagkakita sa mga salitang iyon. Mula sa gitna ng crowd, isang matangkad at payat na babae ang tumitig sa kanya ng seryoso. Kumpara sa iba, hindi siya magaspang o masyadong excited. Sa halip, may kaakit-akit na katahimikan siya. Magaling kang magsalita ng Chilean. Sa wakas ay nagsalita si Zachary sa babaeng nakapila. Salamat, naalala mo pa ba ako? Mr. Knock, marunong din akong magsalita ng Chilean. Bago pa makapagpatuloy ang babae, naabala siya ng isa pang babaeng naroon. Gawin man ng mga babae ang lahat para mapansin ni Zachary, hindi siya gaanong nakatuon sa unang babae. Pagkatapos ng unang pangungusap, itinanggi niya ang tingin at nagpatuloy sa pag-inom. Para bang walang anumang ginagawa ang mga babae para mapuko ang interes niya. Miss Lindbergh, lumapit tayo, nag-alala si Lupin. Kung hindi, baka may mapili si Mr. Knock. Hayaan mo siyang pumili. Pinanatili ni Charlotte ang pagkakalmado. Kung may gusto man siya sa kanila, kahit ako, hindi ko siya mapipigilan. Pero, paalala ni Lupin, hindi mo ba gusto makipag-usap sa kanya? Alam ko, pero kung lalapit ako ngayon, magiging problema kung makikilala kami. Ibinaba ni Charlotte ang ulo habang umiinom ng alak. Makikipagkita ako sa kanya kapag mag-isa na siya. Paano kung may kasama siyang isa sa mga babae pagdating ng oras, tanong ni Lupin. Nagyelo ang kamay ni Charlotte na may hawak na baso ng alak, at sumili ang takot sa kanyang mga mata sandali. Ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang sarili. Kung ganoon, kakausapin ko lang siya pagkatapos niya. Siguro, magiging maayos ang mood niya at hindi na niya iisipin na may utang ako sa kanya. Sa ganyang paraan, titigil na siyang maging padalos-dalos. Walang masabi si Lupin. Alam niyang galit lang si Charlotte at nasa dilema siya kung paano haharapin si Zachary. Ngunit kung ganoon at magpatuloy, mabibigo ang kanilang plano. Biglang may sumigaw, "Hey, may dalawang babae pa roon." Nagulat si Lupin at tumingin. Napansin ng isa sa mga negosyante siya at si Charlotte pabalik mula sa mga lalaki. Napakunot ang noo ni Charlotte. Nako, napansin na tayo. Wala nang ibang paraan kundi lumapit na. Bakit hindi kayo narito? Sigaw ni Theo. Lumapit kayo agad. Anong gagawin natin? Nagpanik si Lupin. Kahit palaging determinado, ang maging escort ay nagdulot sa kanya ng pagkalito. Lumapit tayo. Tumayo si Charlotte ng kalmado. Sok, bakit nagtatago sa sulok sa ganitong magandang pagkakataon? Lecture ni Theo kay Charlotte sa Austronation. Maswerte kayo na napansin kayo, kung hindi, sayang ang oras. Tama, mabuti na lang at wala pa siyang napipili. Sigaw ng iba pang lalaki, may pagkakataon pa kayong sumali sa party. Ano, ang swimsuit party? Exclaim ni Lupin. Nang itulak siya ni Charlotte sa balikat, agad niyang naintindihan. Ibaba ang ulo at huwag magsalita. Nang marinig iyon, tumingin si Ben kay Lupin na nakapikit. Bakit? Ayaw mo ba? Tanong ni Theo kay Lupin. Tumingin si Lupin kay Charlotte. Hindi, masaya kaming gawin ito, sagot ni Charlotte na may ngiti. Pinalitan niya ang accent sa Austronation para hindi makilala. Hawak ang baso ng alak, umiinom si Zachary na para bang wala siyang napapansin. Magaling, sa ganoong kaso, magbihis na kayo, utos ni Theo. Magkita tayo sa pool.
Sige, habang naghahanda ang mga babae, sinundan sila ni Charlotte at Lupin sa changing room. Nilapitan ni Ben si Zachary at Bam Ulong, mukhang ang dalawa ay. Tara na sa pool, tumayo si Zachary at lumabas sa open-air plaza. Hahaha, mukhang excited din si Mr. Noct sa swimsuit party. Tumawa ng malakas ang grupo ng mga lalaki. Pwede ko bang kunin ang matitira mo? Tanong ng isa. Lumampas ka na sa hangganan, utos ni Ben. Hindi ito nightclub. Narito tayo para pumili ng kasama. Siyempre, sagot ni Zachary, basta willing sila. Mr. Noct. Hinabol ni Ben si Zachary at Bam Ulong, mukhang ang dalawang babae kanina ay. Ben, pigil ni Zachary at ngumisi, mukhang napakamasungit mo ngayong gabi. Noon tumahimik si Ben matapos siyang mapagsabihan, at nanatiling kinakabahan pa rin siya. Tawagan mo si Bruce, utos bigla ni Zachary. Maaaring may bagyo ngayong gabi. Sabihan mo siyang isara ang mga bintana at bantayan ang mga bata. Bahagyang natigilan si Ben bago tumango, agad. Na-realize niya noon na alam na ni Zachary ang lahat. Samantala, sa loob ng changing room, bumaba ang boses ni Lupin at nagtanong ng may kaba, ano ang gagawin natin? Kailangan ba talaga nating magsuot ng swimsuit para mapili? Anong madali? Habang tinitingnan ni Charlotte ang ibang mga babae, nakita niya ang mga ito na maingat na naghahanda at puno ng pananabik. Bakit hindi kayo nagbibihis? Tanong ng isa sa kanila ng mausisa. Hindi sumagot si Charlotte at Lupin. Pinagtawanan pa sila ng isa, kung ayaw nyo, hindi na lang kayo dapat na pumunta. Ano ang silbi ng pagpapanggap na konserbatibo? Tama. Pinagtawanan sila ng iba, may pumilit ba sa inyo? Ikaw, nang malapit nang mawala ng pasensya si Lupin, hinila siya ni Charlotte at sinalihan ng signal na huwag pansinin ang mga salita. Sa kabila ng galit, nanatiling tahimik si Lupin sa huli. Dahil ba wala kayong swimsuit? Narito, suotin ninyo ang mga ito, ang boses ay magiliw. Itinuro ni Charlotte ang babaeng nagbihis ng sexy bikini mula sa mabigat na gown. Ipinakita nito ang perpektong kurba ng katawan. May inosenteng ngunit kaakit-akit na mukha. Ang mahinhinyang ekspresyon ay nakatayo sa gitna ng maraming babae. Ikaw ba ang nagsalita ng Chinayan kanina? Tanong ni Charlotte. Magaling ang mata mo. Ngumiti ang babae, ang dalawang swimsuit na ito ay hindi masyadong nakakaakit. Kung walang problema, maaari mo itong isuot. Salamat. Habang tinatanggap ang swimsuit, tiningnan ni Charlotte ang label sa dibdib ng babae. Nancy Gold, maganda ang pangalan. Galing ka ba sa Coendrie? Oo, sagot ni Nancy nang may ngiti. Galing ka rin ba roon? Hindi, Chinayan ako, sagot ni Charlotte. Salamat sa swimsuit. Umalis na ang iba, kaya dapat humabol ka rin sa kanila. Paglingon, nagmadali si Nancy sa kanila. Sa ganoong kaso, mauuna na ako. Sundan niyo ako pagkatapos magbihis. Sige, sagot ni Charlotte bago panoorin siyang umalis. Pagkatapos umalis ng iba, banayad na nagtanong si Lupin, mukhang pamilyar si Nancy. Parang narinig ko ang pangalan niya dati. Anak siya ng pinakamayamang tao sa Coendrie, biro ni Charlotte. Noong tender ng South Sea Project sa H-City, nagbidang kanyang ama ng 20 billion laban sa akin. Pinuntahan din niya si Zachary sa backstage. Oo, tama, naalala ko na. Nag-antabay siya kay Mr. Noct sa backstage. Pagkatapos, inimbitahan siya nito sa private room. Noong panahong iyon, kakabalik ko lang sa H-City at hindi ko pa kilala si Zachary, naalala ni Charlotte. Gusto niyang gamitin siya para alamin kung ako nga si Charlotte. Tama iyon, umiling ng paulit-ulit si Lupin. Ngunit sa kabila ng kilalang pamilya niya, hindi maintindihan kung bakit kailangan niyang pumunta sa ganitong event. Tulad ng sabi ko dati, mas kilalang pamilya, mas ambisyoso. Ngumiti si Charlotte. Lahat sila ay pakiramdam nila, wala nang iba kundi si Zachary ang karapat-dapat. Nandito ba siya para kay Mr. Noct? Maingat na tanong ni Lupin. Iba ang pakiramdam niya kaysa sa ibang babae. Lahat ay mapagkumpetensya, ngunit kay Nancy, punong-puno ng paghanga at pagmamahal ang mga mata niya kay Mr. Noct. Napansin mo rin, ngiti ni Charlotte. Nagtataka siya kung napansin din ni Zachary. Kahit may nararamdaman siya para kay Mr. Noct, baka hindi siya pahalagahan.
Binago ni Lupin ang tono, si Mr. Noct ay nakatuon lamang sa iyo. Hindi ba sa palagay mo nakakatawa ang sabihin niyon ngayon? Pigil ni Charlotte kay Lupin. Sa tono na parang pinapuna ang sarili, sa sitwasyon natin, wala tayong karapatang humingi ng kahit ano sa isa't isa. Hindi alam ni Lupin ang sasabihin pa, ibinaba ang ulo at napabuntong hininga. Sige, magbihis na tayo, hindi na nais ipagpatuloy ni Charlotte ang usapan. Talaga ba tayong pupunta? Nag-alanganin si Lupin. Kung hindi ka pupunta, ako na lang, bulong ni Charlotte habang tinitingnan ang paligid. Dapat magbihis ka bilang waitress at maging aking mata. Naiintindihan, parang may mahalagang gawain, naghanap si Lupin ng uniform ng waitress. Samantala, sinuot ni Charlotte ang puting swimsuit na may malalim na V-cut, na ipinapakita ang kanyang kaakit-akit na katawan at perpektong balat. Natagpuan din niya ang half-mast na may itim na lace at sinuot ito. Wala nang makakakilala sa kanya. Nagsuot ng face mask si Lupin bilang waitress at hinimok si Charlotte, malapit na magsimula ang party, isasara na ang mga pinto. Bilasan natin. Oo, hinawakan ni Charlotte ang scarf at isinabot sa baywang bago umalis kasama si Lupin. Pagdating sa lobby, naghiwalay sila. Kinuha ni Lupin ang tray at nagsimulang maglingkod ng alak sa mga bisita. Si Charlotte, naglakad patungo sa pool na nakayapak. Tinanggal na ng iba pang babae ang maskara at ipinakita ang kanilang magagandang mukha sa pool. Sa kanilang kaakit-akit na katawan, nagpapaligaya sa mga lalaki sa poolside. Nang magsimula ang musika, pinatukso ng mga babae si Zachary, iniaabot ang kamay at nag-imbita ng sexing lumapit. Habang umiinom ng alak, tumingin si Zachary sa mga babae, huminto sa kay Nancy ng ilang segundo bago mabilis na tiningnan ng iba. Punong-puno ng tuwa, binati ni Nancy siya agad, Mr. Noct, naaalala mo pa ba ako? Ako si Nan, Bago pa siya matapos, itinutulak siya patungo sa pool. Nagulat, nahulog siya doon. Mabilis na umatras ang mga babae, at walang tumulong. Para bang may humila sa kanyang paa, hindi siya makabangon at nagpumilit ng husto. Nang makita ni Charlotte na nahihirapan si Nancy, agad siyang lamusong sa pool para iligtas ito. Kasabay nito, isang itim na anino ang lamusong din at binuhat si Nancy pataas. Kitang-kita na natigilan si Nancy, huminga siya ng malalim. Narinig ang banayad na tinig ng lalaki. Huwag kang matakot, lahat ay ayos na. Nang maibalik ang kanyang sarili at panasan ang tubig sa mukha, nagulat siya nang makita kung sino ito. Ni, Mr. Noct. Dinala ni Zachary si Nancy sa tabi ng pool at inilapag siya sa sun lounger. Binigyan siya ng towel ng staff at pinatakpan, pinakalma siya, ayos ka lang ba? Kailangan mo ba ng doktor? Ako, ayos lang ako. Naiinis si Nancy. Hetong isang baso ng alak para pakalmiin ka. Iniabot ni Zachary ang baso. Nalula sa atensyon, nakatitig si Nancy kay Zachary. Ayaw mo ba nito? Tanong ni Zachary habang nakataas ang kilay. Hindi iyon. Nenerbyo si Nancy habang tinatanggap ang baso, at aksidenteng natapon sa hita. Ang alak na damaloy sa kanyang mga binti ay lalo pang nagpa-sexy. Pasensya na, hindi ko sinasadya, paghingi ng tawad ni Nancy. Ayos lang. Tinanggal ni Zachary ang jacket at isinaklob sa kanya, malamig dito. Gusto mo bang magpahinga sa itaas? Wow! Lahat ay napatingin at humanga. Malinaw na napili na ni Zachary kung sino ang gusto niya. Ang ibang babae ay puno ng pagkadismaya. Ang ilan ay sinapak ang tubig sa galit habang ang iba ay may madilim na ekspresyon at luha sa mga mata. Samantala, ang mga lalaki ay napuno ng kasabikan. Ang bilis ng desisyon. Mukhang epektibo talaga ang swimsuit party hahaha. Siyempre, sa ganitong paraan lang natin makikita ng malinaw ang mukha at katawan nila. Magandang mata ni Mr. Noct. Ang babaeng iyon ay isang kahanga-hangang piliin. Hindi na kailangan pang sabihin. Lihim ni Theo, lahat, sigurado akong wala kayong alam na siya ay si Miss Nancy Gold, anak ng pinakamayamang tao sa Coandria, si Mr. Jesse Gold. Wow! Nang marinig ang pagkakakilanlan ni Nancy, lalo pang nainggit ang lahat kay Zachary. Napakatalino ng mata ni Mr. Noct para mapili agad ang pinakamahusay sa isang sulyap. Ang katotohanan,
si Nancy ang may pinakakilalang background sa lahat ng mga babae roon. Bukod pa rito, alam ng lahat sa mundo ng negosyo kung gaano ka-strikto si Jessie. Kaya ang kanyang anak ay dumaan sa parehong disiplina. Mula pagkabata, itinaguyod at sinanay siya ng pribado upang maging matalino sa negosyo at magkaroon ng maraming talento. Nilimitahan ni Jessie ang kanyang social circle upang mapanatili ang kanyang kalinisan hanggang sa mahanap ni Jessie ang tamang asawa. Malinaw na pinlano niyang dumalo si Nancy sa event na iyon. Nang piliin ni Zachary ang epitome ng kagandahan mula sa mga babae, hindi maiwasang purihin ng lahat ang kanyang mata. Mahalaga ang oras. Mr. Knock, Miss Gold, inihanda ko na ang presidential suite para sa inyo. Mangyaring magpahinga sa itaas. Hahaha, biro ni Theo. Nang ibigay ni Zachary ang side eye, nagsara ang bibig ni Theo at hindi na nang ahas magsalita. Hindi na rin nang ahas ang crowd na magbiro. Nang malutas ang nakakahiya kay Nancy, nagbigay siya ng tingin ng pasasalamat kay Zachary. Ipinakita ni Zachary ang respeto na nararapat sa kanya at inalok pa ang kamay upang tulungan siya. Maaari ba tayong maglakad ng mag-isa? Oo. Nang tumayo siya, nanghina ang mga tuhod ni Nancy at siya ay nahulog. Ngunit mabilis siyang pinulot at dinala ni Zachary. Hindi nakatiis ang grupo ng lalaki at nagpalakpakan at hiyawan dahil sa romantikong pangyayari. Punong-puno ng inggit ang mga babae sa pool at titig ng galit kay Nancy. Si Charlotte na nakatayo sa sulok, pinanood ang silhouette ni Zachary na may nagmumakmak na ekspresyon. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang matinding kirot. Na-realize niya kung gaano kasakit makita sa sariling mata ang lalaking minamahal na kasama ang ibang babae. Mr. Knock, tapos na ba ang pagpili? Maaari na ba naming piliin ang iba? Tanong ng isa sa mga businessmen. Sige, basta, payak na sagot ni Zachary. Natuwa, sumisid sa pool ang mga lalaki at nagsimulang ligawan ang mga babae. Nakangisi si Charlotte at bumalik sa gilid ng pool, inihanda na umalis. Ngunit pinigilan siya ng isa sa mga lalaki. Huwag kang umalis, maganda. Bakit hindi tayo magpakilala? Lumiko si Charlotte at sumagot, lumayo ka. Sok, ang matapang na pusa ito. Gusto ko ang ugali mo. Hahaha, tawa ng lalaki. Huwag kang mag-alala, kung sasama ka sa akin, susuportahan ko ang negosyo ng pamilya mo. Bago matapos, nilampasan ni Charlotte siya at umalis. Hey! Hinawakan siya ng lalaki at inalam mula ulo hanggang paa. May kaakit-akit kang katawan at makinis na balat. Sabihin ang presyo mo. Sinubukan ni Charlotte na hilahin ang kamay, ngunit hindi siya pinakawalan. Sa galit, sinipa niya ang lalaki sa pagitan ng hita. Arg! Sigaw ng lalaki bago nahulog sa pool na may malakas na splash. Naalerto ng gulo, tumingin ang lahat. Nang mahulaan kung ano ang nangyari, tumawa ang ilan, hahaha, Jared, mukhang natagpuan mo ang karibal mo ngayon. Kabanata 1240. Habang umaalis si Charlotte, nakita niya si Zachary na dinadala si Nancy sa elevator. Sa sandaling isasara ang pinto ng elevator, bigla siyang tumingin sa direksyon ni Charlotte. Nagkaroon sila ng eye contact. Isa may icy gaze, ang isa puno ng kaguluhan. Nagtataka si Charlotte kung nakilala niya siya. Kung hindi, bakit siya tiningnan? Hindi, baka napansin niya ako dahil sinipa ko ang isang tao sa tubig. Naiintindihan naman iyon. Kung nakilala niya ako at dinala pa rin si Nancy habang hinahablat ako, sobra na iyon. Sa puntong iyon, punong-puno si Charlotte ng emosyon at isinara ang kanyang mga kamao. Ang mabangis na babae. Lumabas si Jared mula sa pool, at sumigaw, paano mo nagawa iyon? Papatayin kita. Habang nagsalita, umatake si Jared kay Charlotte mula sa likod. Sa nagiging madilim na ekspresyon, umikot si Charlotte at isang whirlwind kick ang ipinadala ang lalaki sa pool muli. Splash! Kumalat ang mga alon sa paligid. Nagulat ang lahat. Akala nila aksidente lang ang pagkahulog ni Jared sa pool nang makipagbiruan kay Charlotte. Ngunit ngayon, nasaksihan nila ang kanyang kabagsikan. Punong-puno ng galit ang kanyang mga mata. Walang oras na mawawala. Mabilis na umalis si Charlotte. Pinanood ang antas ng elevator at nakita na dinala ni Zachary si Nancy sa 48th floor. Talagang hindi na makapaghintay, ano?
Punong-puno ng galit, nagmadali si Charlotte papunta sa elevator. Huwag siyang hayaang makaalis. Ngayon, nagduda si Theo kay Charlotte dahil nakamask pa rin siya habang ang ibang babae ay nagtanggal na ng kani-kanilang mask. Halata na ayaw niyang makilala. Kung may masamang intensyon na nakapasok sa event, magiging delikado iyon. Lahat ng naruroon ay VIP at walang pinsalang dapat na mangyari. Nang sumubok ang ilang bodyguards na pigilan si Charlotte, si Lupin na nakauniforme ng waitress ay tumayo at sinabi kay Charlotte, "Miss Lindbergh, ikaw na muna. Ako ang bahala." Nang pigilan ng bodyguard si Charlotte sa pagpasok sa elevator, sinipa ni Lupin sila at lahat sila ay lumipad. Mula noon, naging ganap na kaguluhan ang eksena. Sumigaw ang mga babae sa takot habang ang mga lalaki ay tumawag sa kanilang mga bodyguards. Takot silang lahat para sa kanilang sariling buhay. Samantala, nag-utos si Theo ng malaking grupo ng bodyguards upang hulihin si Lupin at sabay na dakpin si Charlotte. Ngunit, nakasara na ang pinto ng elevator at si Charlotte ay patungo na sa 48th floor. Anak ng tinapa, papunta sa direksyon ni Mr. Knock ang dalawang assassins. Pangamba ni Theo, mabilis, magpadala ng higit pang tao para hulihin ang dalawang babae. Opo, nang marinig ni Charlotte iyon sa elevator, kumunat ang kanyang noo. Kasalanan ni Jared ito. Papalapit na sana ako kay Zachary nang biglang samagasa siya at pinalala ang sitwasyon. Sa kabutihang palad, hindi nila alam kung sino ako. Gayunpaman, kailangan kong hanapin si Zachary at makipagnegosasyon. Ngunit, kasama niya si Nancy ngayon. Naisip ko na baka sila. Sa isip na iyon, punong-puno si Charlotte ng pagkairita. Samantala, dinala ni Zachary si Nancy palabas ng elevator at dumating sa kanyang silid. Pagpasok niya, nakita niya ang bote ng alak sa mesa at malaking bouquet ng rosas sa tabi nito. Ang carpet at kama ay puno ng rose petals. Si Theo ang nasa likod ng sorpresa. Naramdaman ni Nancy ang init sa kanyang pisngi. Kumagat sa labi, dumikit sa mga bisig ni Zachary at hindi gumalaw. Ipinuwesto ni Zachary siya sa sofa at sa malalim na boses na sabi, "Dapat kang maghugas." "Opo," mahina at malumanay na sagot ni Nancy bago pumunta sa banyo. Umupo sa sofa, tahimik na umiinom ng alak si Zachary. Ahem, kumatok at pumasok si Ben. Nang hindi makita si Nancy sa silid, nagulat kaagad, may gulo sa ibaba. Patuloy na umiinom si Zachary nang parang wala itong kinalaman sa kanya.